Magandang umaga sa inyong lahat! Bago natin simulan ang talakayan sa umagang ito, ay magsitayo muna ang lahat para sa isang panalangin. Binibining Cruz, ikaw ang manguna sa panalangin natin ngayon. Muli, magandang araw Grade 8 Sampaguita! Bago kayo umupo sa inyong mga upuan, ay pakipulot muna ang mga basura na sa sahig. At itapon sa tamang basurahan sapagkat mas maganda at maaliwalas ang ating paligid kung ito ay malinis. Binibining Santos, maaari ko bang malaman kung may lumiban sa ating klase ngayon? Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong sarili sapagkat kumpleto tayo ngayong umaga. Ngayon, narito ang ating mga alituntunin na kailangan ninyong malaman. Lahat pakibasa. Naiintindihan po? At ngayon, bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng maikling balik-aral gamit ang fact or bluff. Basahin natin ang panuto. Sabihin ang fact kung tama ang pahayag at bluff kung mali. Mga katanungan. Unang katanungan. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939. Tama, ang sagot ay fact. Ikalawang katanungan. Ang Germany ay kabilang sa Allied Forces mula sa simula ng digmaan. Mahusay, ang sagot ay bluff dahil kabilang ang Germany sa Axis powers. Ngayon, may mga digmaan o panganib pa rin ba sa kasalukuyan? Tama, mayroon pa rin mga digmaan at kalamidad tulad ng bagyo at lindol kaya mahalagang maging handa tayo sa anumang panganib. Ngayon naman, bago tayo tuluyang dumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Ito ay tinatawag na hulaan ng salita. Basahin natin ang panuto. Magpapakita ang guro ng mga larawan. Bawat larawan ay may katumbas na pantig. Pagsasamahin ang mga pantig upang mabuo ang salita at hulaan kung anong salita ang nabuo. Handa na ba ang lahat? Simulan na natin. Para sa unang set ng larawan, ano ang salitang iyong nabuo, Aljane? Magaling! Ang salitang nabuo ay totalitarianismo. Para sa pangalawang set ng larawan, ano naman, Idlin? Mahusay, komunismo. Para sa ikatlong set ng larawan, ano naman? Yes, Ivan. Tama, pasismo. Ikaapat na set ng larawan, ano naman? Angelica. Mahusay, nasismo. At para sa huling set ng larawan naman ay yes, Varona. Mahusay, militarismo. Magaling. Ang mga salitang inyong nabuo ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon tungkol sa mga ideolohiyang politikal na nakaapekto sa kasaysayan ng daigdig. Ngayon naman, bago natin simulan ang ating talakayan, ipakilala ko muna ang ating most essential learning competency. Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan. Ngayon, magpapakita ako ng mga larawan, obserbahan ninyo ito ng mabuti. Ang unang larawan ay tama, totalitarianismo, kung saan ang estado ay may ganap na kontrol sa lipunan at sa buhay ng mamamayan. At ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng komunismo, kung saan ang estado ay namamahala sa ekonomiya at pamamahagi ng yaman. At sa ikatlong larawan ay tama, pasismo, na nakatuon sa kapangyarihang estado at iisang leader. Ang ikaapat na larawan ay magaling, nasismo, sa pamumuno ni Adolf Hitler na nagdulot ng diskriminasyon at digmaan. Ang huling larawan ay militarismo, kung saan pinalakas ang hukbong sandatahan at isinusulong ang pananakop. Ang mga ideolohiyang ito ay may malaking epekto sa kasaysayan at sa buhay ng mga maraming bansa. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang klase ay hahatiin sa 4 na grupo at bawat grupo ay tatalakay sa isang ideolohiya. Unang grupo, totalitarianismo. Pangalawang grupo, komunismo. Pangatlong grupo, fasismo. At ang pang-apat na grupo ay nasismo at militarismo. Ang inyong gawain ay gumawa ng graphic organizer o poster naglalaman ng kahulugan, katangian, bansang pinagmulan, epekto sa lipunan at mga leader. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang tapusin ang inyong gawain at inyo itong i-representa sa harapan. Tapos na po ba? Maaari nyo nang i-representa sa harapan.
Mahusay ang naging representasyon ng bawat grupo at naipakita ninyo kung paano nakakaapekto ang iba't ibang ideolohiya sa lipunan at kasaysayan ng daigdig. Lahat ng grupo ay nagpapakita ng sipag at pag-unawa sa aralin. Dahil mahusay ninyong naisagawa ang inyong gawain, bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Kaya naman, binabati ko kayong lahat ng magaling at mahusay ang inyong output. Ngayon naman, titingnan natin kung gaano ninyo nauunawa ng ating aralin sa pamamagitan ng larong Pass the Box or yung music activity. Habang tumutugtog ang musika, ipapasa ninyo ang box kapag huminto ang musika, ang may hawak ng box ang sasagot sa tanong. Handa na ba ang lahat? Umpisahan na natin. Magaling! Ipinakita ninyo ang inyong kaalaman sa bawat ideolohiya. Ngayon naman, sasagutin natin ang ilang katanungan. Unang katanungan, sa inyong palagay, paano nakakaapekto sa ating buhay ang mga ideolohiyang ating napag-aralan? Yes, Maria Cristina. Magaling! Pangalawang tanong, sa ating paaralan at komunidad, paano natin maiiwasan ang diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa iba? Yes, Bea? Mahusay. Ang mahalaga ay respeto, pakikinig sa iba, at pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa lahat ng sitwasyon. Ngayon naman ay magtatanong ako, sino ang makapagbubuod ng ating aralin? Yes, Crisilda? Mahusay. Ang ating aralin ay tungkol sa mga ideolohiyang tulad ng totalitarianismo, komunismo, pasismo at nasismo na nagdulot ng paghihigpit sa kalayaan at karapatan ng tao. Kaya mahalaga ang demokrasya, kapayapaan at respeto sa karapatan ng bawat isa. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto. At mali naman kung hindi wasto. Tapos na ba? Magaling. Para sa karagdagang gawain, gumawa ng isang sanaysay tungkol sa pagkamit ng kapayapaan na hindi bababa sa 50 na salita at hindi lalagpas ng 100 na salita. Isulat ito sa malinis na papel at gawing gabay ang mga rubrics sa ibaba. At ipapasa ninyo ito next meeting. At yun lamang po, I hope you understand at meron kayong nalalaman at natutunan ngayong umaga. At maraming salamat and goodbye class!